Tawag sa pagsamba, awit 17, 6-9. Tumatawag ako sa iyo, O Diyos, sapagkat ako'y iyong sinasagot, kaya ngayon pakinggan mo ako at pansinin ang karaihan ko. Ipakita mo sa akin ang kahangamong pagmamahal at ang iyong kanang kamay ang sa akin umalalay. Tayo pong lahat, ako'y bantayan mo ang paborito mong anak at palagi mong ingatan sa lilim ng iyong pakpak. Mula sa kuko ng masasama, ako'y iyong iligtas. Tayo pong lahat ay tumayo para sa awit ng pagsamba. Holy, holy, holy. Santo, 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 Diyos na maalam, ikaw ngayon aming pinapupurihan. Santo, 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 makapangyarihan, Diyos na tatlong personang marangal. Santo, 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 sa'yo nag-aalay at nananambahan ang lahat ng banal. Kerubin at serapin ay naglulurat sa pagsamba sa iyo walang hanggan. Santo, 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 kahit di mamasdan ng makasalanang taong nadirignan. Ang kalwalhatian mo at kabanalan, uspos pag-ibig at kalinisan. Santo, 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 Diyos dinadakila ng tanang likha mo sa langit at lupa. Santo, 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 mabaging lumha, Diyos na tatlong personang dakila. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, muli malapit kami sa iyo, Panginoon, at nagpapakumbaba. Kinikilala namin ang kapangyarihan mo, Panginoon, at ang kaligtasan na binibigay mo sa amin. Patuloy nga, Panginoon, na kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at maging sa aming mga maling gawa na siyang nagpapalungkot sa iyo sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong linisin ang aming puso, pati na rin ang aming isipan, ang aming buhay, upang maging karapat-dapat kaming tumanggap ng mensaheng nagmumula sa iyo. Dinadalangin din namin, Panginoon, ng iyong anak na magbibigay ng mensahe, Panginoon. Puspusin mo siya ng iyong banal na espiritu at kaming mga tagapakinig, Panginoon, upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong ibigay sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa iyo namin binabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Good morning po sa ating lahat. Ay, pwede niyo po bang itian yung inyong mga katabi ngayong umaga? Yan. Sino po sa inyo yung nag-breakfast? Kayo ba bang taas yung kamay? Ay, kukunti lang. So, ibig sabihin, karamihan sa atin ngayon dito, gutom. Gutom. Tama po? Meron ba akong gustong i-share na story ngayon from the Bible? Merong 5,000 kalalakihan na sumunod kay Jesus para makinig ng kanyang sermon. At nung dapit hapon na, gutom na sila. Pero ang ginawa ni Jesus, nagpasalamat siya sa Ama dun sa dalawang isda at 5 tinapay. At pinagbira-piraso niya yon at ibinahagi niya. Kung lahat po tayo, karamihan sa atin ngayon dito, gutom physically, I believe yung 5,000 na yon, nung morning, hindi sila gutom sa pagkain. Gutom sila sa presensya ng Diyos. Amen po? At ang sino mang nagutom sa presensya ng Diyos, pag pumunta kay Jesus, masasatisfy. Sabi ni Jesus sa John 6, sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang naniniwala at nakikinig at naniniwala sa akin ay kailanman hindi na magugutom. Amen? Sino na pong handang tumanggap ng pagpapala ngayong umaga? Pwede pong bang lahat ay tumayo? Awitin natin yung uulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayan ito, Diyos. Ulan ng pagpapala,
Sinabi ng Diyos, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin ay hindi na kailanman magugutom. Sa presensya ng Diyos, hindi lang po pisikal na pagkain, hindi lang kagalingan, hindi lang material na bagay yung pwede mong matagpuan, yung pwede mong hingin. Ngunit sa presensya ng Diyos, yung presensya mismo ni Jesus sa buhay mo ay sapat na at higit pa. Kaya higit sa anumang material o pisikal na bagay o anumang temporary na bagay na pwede mong hingin, mas-desire natin yung palagiang nasa presensya ng Diyos. Sapagkat sa presensya niya, naroon yung kapayapaan, naroon yung kagalingan na hinahanap mo, nandun yung pagmamahal na hinahanap mo, nandun yung kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Sa presensya ng Diyos, naroon yung buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, kung ikaw ngayon naghahanap ka ng bagay na ito, ngayon pa lang tinatapat na kita. Hindi mo ito matatagpuan sa mga bagay na nasa mundong ito. Makamit mo man yung pinakamataas na pangarap, makamit mo man yung mga gusto mong magkaroon ngayon ng mga material na bagay, hindi sasapat yun. For there is a hunger inside your heart that only God can feel. And as we look back, ang biyaya at pagmamahal ng Diyos sapat sa bawat isa. Kaya ngayon dalangin ko na masangarin natin yung maging naroon sa presensya ng isang tinapay na nagbibigay buhay at yun ay si Jesus. Wala nang anumang bagay yung makatatapat sa presensya ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, Lord. Panginoon, sa umagang ito, we may be hungry physically, Lord, but I believe we are more hungry for your presence, Lord God. Lord, we just ask your Holy Spirit, Lord, to fill us, Father God, this morning, Father God. Lord, not single one, Panginoon, sa mga anak mo na narito ngayon will go home unfilled, Lord. Not one of your son and daughter today, Lord God, will go home, Lord God, unsatisfied. But Lord, we will go home full, Father God, and overflowing, Father God. Enough, Panginoon, to share, Father God, when we go outside, Father God. And Lord, hindi lang ang 12 bakol, Panginoon, yung mapupuno. Higit pa, Panginoon, nag-uumapaw, Panginoon. This we claim, Father God, in Jesus' name. Hallelujah. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Habang buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagdilan hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kadiliman, at nariyan ka sa gitna ng kaguluhan. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman.
natutulad siya sa isang puno na nakatanim sa tabi ng lawa na namumunga sa tamang panahon. ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang papuri, pagsamba at pasasalamat ay sa iyo lamang, Panginoon. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Wow, praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa ating lahat. Nandito tayo at batiin natin yung ating katabi. Happy New Month. God's morning po sa ating lahat. Ganon din sa ating mga kasama via live streaming at saka yung mga magbubukas pa lang mamaya, gagamitin yung ating recorded video na sasamba. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. Kailan lang ay we declare for the month of July tapos August na kaagad. Ang bilis po ng panahon. Ibig sabihin, mabilis ang mga pangyayari mamaya, bare months na. Ano po? Agosto 2026 at first Sunday po ng ating pagsamba sa ating pong Panginoon. So, we are happy to announce, yesterday po ay ginanap ang National Disciple Making Campaign in DC 101 sa Subic Gymnasium. So from Santa Cruz to Olongapo, around 450 pastors and leaders gathered for National Disciple Making Campaign. At apat po sa atin yung nakadalo, si Mrs. ko, si Brother Tem at saka si Maya. So nung tinitignan ko yung mga bakanting upuan, naisip ko po kayo. You should be there because sobrang aking panghihinayang na mas marami pa yung mga taga Santa Cruz kaysa sa atin na taga Castillejos. Pero wag muna po kayong mawalan ng pag-asa. Because on Sunday, this coming Sunday, after worship service po, we want to share to you yung aming pong pinag-aralan. Tamang-tama po, 4 yung topic po doon. Sabi ko kay Tim, kay Maya at saka kay Mrs. ko, tig-isa-isa tayo ng topic. I-share po namin sa inyo yung napakaganda po. It's basic about disciple making, pero ano siya, nakakagising na kailangan talaga nating gawin. Because there's another NDC clinic coming August 29. So, mayroon pa rin po, dito pa rin sa Subic gaganapin. So, kailangan na mag-aral tayo para sa disciple making. Ito naman yung gusto po natin. So, magkakaroon ng konting adjustment yung mga gawain siguro po natin. I-announce po namin sa susunod na linggo because on Saturday, August 8, magkakaroon ng workers meeting. Ang kami po ng mga workers at i-share po namin sa inyo kung ano po yung mapag-usapan. Kasi ito po yung mga ministry opportunity natin for this month. Of course, mayroon tayong Preda Outreach sa Home for Boys. Mayroon po tayong face-to-face encounter with God, yung second to the last Thursday na prayer meeting natin face-to-face. Then, babalik tayo sa Hanjin Village. Lahat po ng kinatok namin na bahay na ipinagpipray, tinanong namin sila kung gusto nilang babalik. 99%.
gusto po nila babalik. So we are inviting you po na makasama kayo sa pagbabalik po natin sa kanila. Yeah, yun po yung ating mga announcements. Yung ating pong altar flowers, pinagalo po ni Jeremy Pulido and family. At nagpapasalamat po tayo sa lagi-laging biyaya ng Diyos po sa atin. Pwede po bang tumayo lahat ng may birthday noong August? Siyempre, pinangunahan ni Weng, birthday po niya kahapon, 50th birthday. Mag-isa lang ba niya o ayaw niyo lang agawin yung ano? Sino pa po yung may birthday noong August? Happy birthday po sa lahat ng may birthday ng August. As lagi natin ginagawa, every third Sunday, kinikilala po natin yung may kaarawan. Mayroon tayong blowing of candles, ganun din pinagpipray. Pati yung may mga wedding anniversaries. So, yun po ang ating pong mga announcements. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. Lord God, nagpapasalamat po kami. Kailan lang po, nagpe-pray kami, inaangkin namin ang mga biyaya mo sa buwan ng Hulyo. Pinagtagumpay niyo po kami. There is joy in July because you answered our prayers. And today, we declare that this month of August is an amazing month because of you. And we claim blessing, one blessing after another. Salamat po, Ama, sapagkat hindi ka po humihinto ng iyong pagiging tatay sa amin. Narito po kami for us to be confident to call you Father. Lord, idampi mo po ang kamay mo sa aming mga ulo. Humihingi po kami ng tawad sa aming pagkukulang at pagkasala. Ikaw ang aming tatay sa langit. As we are receiving your forgiveness, Lord, we glorify your name. We exalt your name. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba. Dakilain ka, Ama. Salamat sa kabutihan mo sa amin. Salamat sa walang hanggang pagpapala. Salamat sa paggabay. Salamat sa kapangyarihan mo na lagi po namin nararanasan. Narito po kami. Dumadalangin para sa aming mga pinagdaanang mga problema at pagsubok. Katagpuin niyo po kami. Patuloy na bigyan ng tagumpay. Alang-alang sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Inaangkin po namin na ang lahat ng mga pinagdadaanan naming pagsubok, malalagpasan po namin sapagkat mayroong lakas na nagmumula sa iyo. Ganoon din po sa mga larangan ng pagkakasakit at karamdaman. Wala pong exempted. Uso ang mga sakit. Pero inaangkin namin, Panginoon, hindi kami kayang lupigin ang mga sakit at karamdaman. At inaangkin namin ang iyo pong himala ng iyo pong pagpapagaling. You're our Jehovah Rapha, our healer, and we apply your stripes on the cross. Right now, we speak healing in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lahat ng ipinapanalangin namin, Panginoon, nandito man sa loob ng sanctuary, na nasa online sila, Panginoon, Lord, nasa hospital, nasa ibang lugar o nasa ibang bansa, we speak healing. We claim your healing because your power is flowing. Salamat.
Salamat po ng marami. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming simbahan. Kami na iyong mga anak, maging kagalakan namin na maglingkod sa iyo sa lahat ng mga paglingkod na pwede namin gawin ngayong buwan ng Agosto. Prepare us, O God, to visit, to share our blessing, to share hope on your word, O God, sa Preda Home for Boys for this month. At dalangin din namin, pinapanalangin namin ang lahat ng mga nagpatuloy sa amin, lahat ng mga bahay, lahat ng mga tao na nagpatuloy sa amin sa Hanjin Village. Yung blessing na iniwan namin doon, Panginoon, patuloy pong pagpalaan niyo po ang bawat tahanan. At dalangin namin, Panginoon, sa pagbabalik namin, bigyan niyo po sila ng pagkauhaw sa iyong banal na salita. Ang kapangyarihan mo, ang siya pong pangyarihan mo po sa kanila. Salamat po sa mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong buwan, si Jeremy, Panginoon, na nagdiwang ng kanyang kaarawan nung isang araw lang, Panginoon. Lalong-lalo na po si Weng Mansano. Dalangin po namin, Panginoon, ang kapangyarihan mong patuloy na magpala sa kanya, and we declare golden opportunity sa kanya pong 50th birthday. Salamat sapagkat alam po namin na walang sawa mo siyang pagpapalain. At sa lahat, Panginoon, na mga kaarawan ng buwan na ito, salamat sapagkat alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan, hindi niyo po kami iiwan. We are praying, Lord, ng kaayusan sa Middle East, yung lahat ng mga digmaan, lahat ng hindi pagkakaunawaan sa mga magkakaratig na bansa, maging, Panginoon, ang hindi pagkakaunawaan ng Pilipinas at ng China. We continue to declare your peace upon us, O God, na kilalanin ng China government that West Philippines Sea is for the Philippines. And we declare, O God, Philippines is for Christ. Salamat po sa National Disciple Making Campaign in Zambales. At dalangin namin na magkaisa ang lahat ng mga iglesia. We are your body, O God. We are the body of Christ. And we declare, O God, na magkaroon ng mas maalab na pagdidisipulo sa lahat ng mga simbahan. Ganon din po kami, yan po ang aming panalangin. Lord, I am praying now for the silent prayers of my brothers and sisters. Bless us more. Bless us more. This is our prayers. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Tinatawag po ang mga bata para sa awit at sayaw.
Mga bata, ipikit natin ating mga mata, iyuko ang ating ulo, at samahan niyo ako manalangin sa umaga ito. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isang bata narito. Pagpalain mo po ang buhay na meron sila sa paglalaro, sa pag-aaral, at sa paglaki nila. Ikaw ang Diyos na gumabay, ikaw ang Diyos na magprotekta, ikaw ang Diyos na nagbagay ng mga kagustuhan nila. Lord, I pray for them, Lord, sa mga pamilya nila, sa mga kapatid na nakasalumuhan nila sa pang-araw-araw. Let's keep them safe, Lord. Let the children play by your word, Lord. Maging ikaw ang hinahanap nila sa paglaki nila. At Lord, panalangin ko na rin ang mga batang ito sa paglago sa salita mo. Lord, these children is our future, Lord. Kaya gabayan mo sila, protektahan mo, bigyan mo ng katalinuhan, kasiglahan. At Lord, patawarin mo sila sa mga kanilang pagkakasala, sa mga pagkukulit, sa mga hindi pagsunod. Alam ko, Lord, na ikaw ang magbibigay sa kanila ng liwanag, na magbibigay sa kanila sa tunay na daan. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isang batang narito. Pagpalain mo, gabayan mo sa araw-araw. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa ating banal na kasulatan na matatagpuan po sa aklat ng Genesis, Kabanata 32, talata 22 hanggang 32. Ito po ang sinasabi. Nakipagbuno si Jacob sa Peniel. Nang gabing ring iyon, gumising na si Jacob at itinawid sa ilog Habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos may tawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitawan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya ay si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." "Ano namang pangalan ninyo?" tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman?" Sagot naman ng lalaki at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako," at tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagkabasa ng bagong tipan na matatagpuan po sa aklat ni Mateo, Kabanata 14, talata 14 hanggang 21. Ang mahimalang pagpapakain sa 5,000. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila, kaya't pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon, nay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Malapit na pong lumubog ang araw at ilang ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis, kayo ang magpapakain sa kanila," sabi ni Jesus. Sumagot sila, "Wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang at 2 isda." "Dalhin niyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay
at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at inuutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki na ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Be it unto me according to your word, according to your promises. I consent to you. Curb upon my heart, the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me.
Purihin ng Panginoon sa napagandang mensahe ng awit na ating pong napakinggan. Inihanda tayo ng Panginoon sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon. And as katulad na nabanggit ko sa prayer kanina, ang ating pong declaration for this month is Amazing August. God will make us amazed on the blessing that is about to give us for this month. Napakabuti po ng Panginoon at yan po ay gagawin niya. Sabi po ni Remes Sason, napulot ko po sa successconsciousness.com, August days are long and bright, allowing dreams to soar high and far. Pagkatiwala natin sa Panginoon yung ating mga pangitain, yung ating mga panalangin, yung ating mga pangarap, at alam natin na nandyan ang Diyos upang tayo po ay pagpapalain. Dalawa po ang text natin na binasa po sa atin. Ang una po sa Old Testament, Genesis chapter 32. It is about the story of Jacob na nakipagbuno siya, kaya wrestling with God. I am reading from Genesis chapter 32, babasahin ko lang po yung 25 hanggang 28. Dito pong sinasabi. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang si Jacob. Sinabi sa kanyang lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Binasbasan nga ng lalaki si Jacob. At sa ating pong Gospel reading in Matthew chapter 14, verse 14 to 21. Babasahin ko lang po ang 15 at saka 18 and the following verses. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya mga alagad at sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Verse 17, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay at 2 isda. Verse 18, dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya mga tinapay at inuutos sa mga alagad na ipamahagi yun sa mga tao. Nakakain at nabusog lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno sila ng 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at sa mga bata. Tayo po manalangin. Aming Ama at aming Diyos, patuloy po kaming umalapit, nagpapasalamat sa iyong mga buhay na salita at dalangin namin na sa aming pagbulay-bulay, tunay nga po na matagpuan namin ang wisdom. We ask your Holy Spirit, O God, to be with us at mayroon ka pong gustong sabihin sa amin lahat. Itago mo po ang iyong abang lingkod sa sakit at sa krus mo, Panginoon. Maranasan namin ang iyong kapangyarihan. We ask your blessing. We ask your anointing. This is our prayers. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po muli, mga kapatid.
series po ng story ni Jacob. Last time we talk about Jacob's ladder na naginip siya doon sa isang lugar at sa panaginip niya bukas ang langit, mayroong hagdan na tagos sa lupa hanggang sa langit at akyat manaog ang mga anghel. And remember the promise of God, sasamahan kita saan ka man pupunta at lahat ng pangako ko sa iyo, hindi ako hihinto hanggat hindi mangyari ang lahat ng mga yon. Pero this time, ang story ni Jacob ay story ng pakikipagbuno. Yung background po, the background of the story, alam natin yung kakambal niya, si Esau. Naagaw niya yung birthright, yung pagkapanganay. Sa halip na si Esau, si Jacob yung binasbasan ng tatay na si Isaac. At nagalit si Esau, nagkahiwalay sila. Maraming mga taon ang lumipas. Itong story, magkikita sila ni Esau. May takot si Jacob sa kanyang puso at pinaghandaan niya siya. Anong mga paghahanda? Maraming regalo, parang may prosesyon doon na ang unang makikita ni Jacob ay yung kanyang mga pamangkin. Ibig sabihin, ang unang makikita ni Esau, hindi si Jacob kasi nasa last ano siya. Parang may entourage. Ibig sabihin, parang pinag-isipan niyang mabuti. Pero sa lahat ng kanyang mga paghahanda, nakita ko po na ang kanya pong marubdob na pakikipagbuno tinitignan ko na ito po ay isang marubdob na panalangin na gusto niyang sa pagtatagpo niya sa kanyang kapatid, siya po ay magtagumpay. I like this sabi niya dyan sa story of prayer, faith, and God's blessing in the struggle. So, may title po siya na Wrestle Like Jacob, Don't Let Go Until God Blesses You. Parang tinitignan ko na mayroon tayong pangarap. Paano ba natin gustong abutin yung pangarap? Hintayin natin, pwede namang hintayin natin. Kung yan ay pangarap mo at ibibigay talaga yan sa iyo ni Lord, di hintayin mong dumating. Pero tinitignan ko yung isang, halimbawa, mayroong isang binata, mayroon siyang napupusuan na dalaga. Alam niyang marami ding mga nanliligaw doon sa dalaga. Pwede bang ang sasabihin niya ay, kung talagang akin, wala siyang gagawing paraan? Kung kayo po, mayroon kayong pangarap, alam natin yung Diyos ay nagpapaganap ng pangarap, tutuparin niya yung ating mga pangarap. As we say, sabi ng pangako ng Panginoon, hindi kita iiwan hanggang matupad ang lahat ng pangako ko sa iyo. Pero si Jacob, kaiba siya. Nandoon siya, yung story ay nakipagbuno siya sa isang lalaki until he found out na si God pala yun. Sa ibang mga interpretation, it is an angel na nakipagbuno siya. Pero at the last part, kaya Peniel ang itinawag sa lugar,
I saw God face to face, sabi niya. Pero sigurado si Jacob sa kanyang nais, bakit siya nakikipagbuno? Nung magbubukang liwayway na, sabi ng lalaki, bitawan mo na ako sapagkat magbubukang liwayway na. Sabi ni Jacob, di kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. I will not let you go unless you bless me. Siguro, wala tayong, parang hindi ganun yung karanasan natin. Pero parang pinababaw ko yung story. I want to look at it that you are praying. May pangako ang Diyos, if you will pray to me, I will listen to you. So, when you are praying to God, hindi kanya iiwan. Parang i-transfer ko lang, you are praying from midnight, magmamadaling araw na sabi ni God, hindi ko naman pwedeng iwanan itong nagpipray. I want to listen to Him. Pwede ba, tama na yung prayer mo, ang tagal mo nang nagpipray? Pero sabi ng nagpipray, I will pray and pray and pray until what I am praying, you will give it and you will grant it to me. Kaya nilagay ko din yung nagpupuri. Kasi when we are worshiping God, God will honor our worship to Him. Hindi kanya iiwan. Paanohin na natin? Sintonado na ang boses mo kasi pagod ka na, nagpe-pray ka. Pero ang sabi mo kay Lord, Lord, kahit mapaos po ako, di po ako hihintong magpuri sa iyo until you bless me. Nakita natin, ibang klase si Jacob. As always, ipinagtatanggol ko siya, maraming mga sinulat, Jacob is a deceiver, nagpanggap siya si Esau, yung balat ng kambing inilagay sa kanyang kamay at sa kanyang liig, kasi balbon si Esau. Pero prior to deceiving, ipinagpalit ni Esau yung kanyang karapatan ng pagiging panganay sa isang mangkok ng nilagang buto ng sitaw. With an oath, anong tawag doon sa Pixman. Pixman, yan talaga yung usapan natin. Aanin ko yung birthright, mamamatay na ako ngayon. Dinagdagan pa niya ng tinapay. Sordo pa ang binigay sa kanya na tinapay. At binigyan pa siya ng gatas. I will not let you go unless you bless me. Maraming beses ko na itong sinermon sa inyo. I will not talk to it theologically. Gusto ko lang natignan natin na yung ugali ni Jacob, yun siguro yung spirit na gusto nating tignan. Parang yung pananampalataya natin may push button na kinakailangan natin, push the faith button. Para yung pananampalataya natin, hindi na siya katulad ng dati. Minsan napapanaginipan natin na sana ganito yung faith natin. Pero baka kailangan nating makipagbuno. That let us keep
pushing our limits. Minsan si God, yun yung gusto niyang gawin sa atin. Meron akong narinig na pastor, may dala-dala siyang rubber. Sabi niya, ang pananampalataya natin parang rubber. Para itong lastiko. Yung rubber, pag hindi mo daw siya unatin, useless siya. Kasi ang lastiko, magkakaroon lang siya ng pakinabang kung babatakin mo siya. Yun yung ginagamit sa mga spear, yung pana na inuunat para magkaroon siya ng pressure para malakas siyang makatama. Keep pushing your limits. Sometimes God will push you into your destiny. Kaya yung opening ko sa inyo, hintayin na lang ba natin or kailangan nating mayroong pagpupursige? God will push you, push us sometimes. Payag po ba kayo na itulak tayo ni Lord paminsan-minsan? Para mas mabilis nating marating yung ating destiny. Lagi ko pong challenge ito sa sarili ko, pero sinare ko na ito maraming beses sa inyo. Si Juan Tamad, gusto niyang makatikim ng masarap na bayabas, pero ayaw niyang umakyat. Tamad nga siya eh. Kaya doon na lang siya sa tapat ng malapit ng mahinog, at kapag mahinog na at mahulog na sa kanya, ano na palagay ninyo ang nangyari? At daigges nan. Diba? Mayroon na siyang sira at may uod na siya. Pero sa story pala ni Juan Tamad, hindi lang siya tamad. Mahilig din siyang matulog kasi nag-i-enjoy siya na managinip. Nung gabi ng Friday, masama yung aking pakiramdam. Hanggang nakatulugan ko na parang iniisip ko paano ako makapunta sa NDC seminar. Sumang-ayon yung aking yung aking isip siguro. Napanaginipan ko na nagpapaalam ako kay Tim at sa kay Maya na hindi ako makapunta at masama ang pakiramdam ko. Nagising ako sa panaginip ko at oo nga, masama yung pakiramdam ko. Parang pakiramdam ko nilalagnat, masakit ang ulo. Pero nag-pray ako kay God. Sabi ko, pupunta pa rin ako. Pupunta pa rin ako. Minsan yung subliminal, yung na part ng isip natin, sinasang-ayunan tayo sa ating katamaran para mabigyan ng oo nga, napanaginipan ko na hindi ako pupunta, hindi na siguro ako pupunta. Maganda po ito. Magkape muna tayo. Tubig lang po ito, hindi po ito kape. Mas mainit siya sa maligamgam. Yung pala, yung seminar kahapon may nagpakape, no? Tinignan ko ang price nung delivery sa aking kape. Spanish latte. 165. Salamat sa nagpakape. Sabi nung some people dream of success. Others stay awake to achieve it. Maganda naman yung
Ako po, mayroon akong parang may nabuo akong sa sarili ko na sa paggawa ng sermon, pag-aaral. Kapag gumagawa ko ng sermon at pagod na yung mata ko, pagod na yung isip ko, matutulog ako. Kung minsan napapanaginipan ko, yung makukuha ko na yung tulog ko, mayroong isang word na sasabihin sa akin si Lord, babangon uli ako, isusulat ko yon. Kasi ang isip ko galing sa Kanya. At mayroong time na yung iba ay sa panaginip nga. At tinitingnan ko naman na galing sa Panginoon. Pero yung text natin, huwag tayong mawili na mangarap ng mangarap at managinip lang ng managinip ng mga tagumpay. Because while we are dreaming for success, habang tulog tayo at napapanaginipan natin yung pangarap, marami ang gising at ginagawa nila ang kanilang pangarap. Kaya po, mayroon tayong pangarap sa church. Ako po, ito siguro yung ipagdidiinan ko na pangarap ng ating simbahan. That we will go and make disciples. Ito na yung ito na siguro yung aking last part na contribution sa church. And I will do my best for my best shot. Ito yung pangarap natin. Parang muna natin. May pangarap tayo, Project Shalom. Gusto natin na mapa-air condition yung church. Talagang mainit talaga kahit makulimlim. Pero yung pangarap na yan, kailangan na hindi lang natin pinapangarap. Kailangan nating pagpupursigihan. Katulad ng gusto natin na ang church natin ay maisama sa mga disciple-making church. Sa mga gumagawa ng disipulo. Kaya nung nakita ko yung nung nakita ko yung quotation na ito, sabi ko, kaya pala nagkakapi ang tao. Para imbis na mangarap ka ng tulog, patuloy mong buuin ang pangarap mo at kinakailangan na magising ka pa para gumawa ka pa. Yun yung Jacob's spirit na gusto natin bilang mga Kristiyano. Yun yung gusto natin na maging tayo, yung katulad ni Jacob na hindi siya hihinto. I will not let you go until you bless me. At sa larangan nga ng prayer, yung push na yon ay binigyan nila ng ganyang kahulugan, pray until something happens. Pray, pray, pray. Manalangin tayo ng manalangin. Huwag tayong hihinto hanggat hindi natin matanggap. Hanggat wala pa. Patuloy na pray, pray. Push, pray until something happen. Yung push na yan ay tinignan ko kung sa prayer, dapat persistent prayer. Magkarugtong dapat yan. Persistent prayer, unlimited worship, service overload, and dignified humility. Tinitingnan ko si Jacob na na-achieve niya lahat pero humble siya. Yun yung isang Jacob's spirit dapat kahit na napagtagumpayan na natin lahat, natanggap na natin lahat, 99% na yung ating mga pangarap. Let us be humble enough not to glorify ourselves, but to glorify God. Because all that successes in life, it is not because of us,
kundi mayroon Diyos na sumasama sa atin sa lahat ng yugto ng buhay. Pag sa Tagalog naman, yung push ay porsigido, umaapoy, seryoso, hindi humihinto. Yan yung Jacob's spirit. Siyempre, kung may gusto ka, dapat porsigido ka. Dapat yung apoy sa puso natin ay nandyan. Wag nating pabayaan na lumamig, seryoso, at hindi tayo hihinto. Parang yung sabi kanina, pray until something happen. Hindi tayo hihinto hanggat hindi natin maabot. Ang ibig sabihin ng push ay voluntarily free-flowing and willing. Dagan natin ng G. Willing. Lilipat po tayo sa story sa New Testament. Daming tao. Dumarating, may mga dalang may sakit. At doon sa story natin, sabi ni Jesus, kasi ang suggestion ng alagad, pwede po ba, Panginoon, sabi ng alagad, may suggestion po ako, pwede bang papuntahin na natin sila sa bayan? Kung saan may McDo, may Jollibee, doon na natin po sila papuntahin kasi wala po silang makain dito. Pero ito po ang sinabi ni Jesus, they do not need to go away. You give them something to eat. Kaya bumida yung bumida yung may dala ng 5 tinapay at saka 2 isda. Willingly, parang wala namang pumilit sa kanya. Ito pa rin yung tinitignan ko na yung Jacob's spirit na kusang gusto mo. Parang yung gusto mong mapapurihan yung Panginoon ay nagpo-flow lang siyang kusa. That you want to submit yourself willingly, voluntarily. Di ba yun yung ang paborito natin kapag mayroong gusto mangyari, kapag election halimbawa, di ba gusto natin na tayo mag-nominate kasi ang ino-nominate natin yung katabi natin. At bakit tayo nagmamadaling mag-nominate? Kasi ayaw natin na tayo yun. Yung practice sa pag election sa PTA, sa PTF, election sa church, di ba? Pero yung spirit ng bata at yung spirit ni Jacob, parang mayroong nararamdaman nila na may pagkilos ang Diyos. Mayroong nag-overflow para willingly and voluntarily na i-submit nila yung kanilang sarili. We have only 5 loaves and 2 fish. Sabi ni Jesus, bring them here to me. Then he ordered the crowd, sit down on the grass. Taking the 5 loaves and 2 fish, he looked up to heaven, said a blessing. Then he broke the loaves, gave them to the disciples, and the disciples give them to the crowds. Nakakain lahat. They all ate and were satisfied.
Hindi lang basta nakakain para, kainin mo itong kunti para hindi kakalam yung sikmura mo. They all ate and were satisfied. Busog na busog sila. And they took up 12 baskets full of the broken pieces left over. Mayroon pang sobra. Ang kumain, those who ate were about 5,000 men, besides women and children. So, palagay na natin 10,000 ang kumain. Pero ano ba yung dyan? Ano ba yung significant? Sabi ni Jesus, bring them here to me. Ang tanong po, ano ang gusto nating ilagay sa kamay ni Jesus? Mayroon kang problema bilang isang Kristiyano, bilang isang pamilyang Kristiyano. Mayroon tayong problema bilang isang simbahan. Maliwanag, sabi ni Jesus, bring them here to me. Yung spirit of Jacob, Lord, alam mo naman, bahala ka na po. Pero itong klase ng paglapit na, Lord, hindi po ako hihintong lalapit hanggat hindi mo ito tugunin. Because we know, lahat ng ilagay mo sa kamay ng Diyos may himala. Yung 5 tinapay at 2 isda, nung ilagay sa kamay ni Jesus, may himala. Napakain ang 5,000 lalaki at marami pa. Di ba minsan, yun po yung natin, mayroong kulang, mayroong wala. Yung kulang, yung wala, yung lahat ng pangailangan natin, let us put that in prayers. Put that in the hands of God. Kasi alam natin, lahat ng ilagay mo sa kamay ng Diyos, may himala. Kinuha ni Jesus yung 5 tinapay, 2 isda, ipinagpasalamat niya sa Diyos. Kasi po, lahat ng bagay na ibigay sa iyo at ipagpasalamat mo, may mangyayaring maganda. Lahat ng bagay, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Kukunti, ipasalamat natin sa Panginoon. Sobrang marami, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Kasi kahit wala, ipinagpapasalamat din natin sa Panginoon. Kasi alam natin, ipagkakaloob niya. And the last one, lahat ng bagay na ibigay sa iyo at ibahagi mo sa iba, may iba yung pagpapala sa iyo. Binigay sa iyo. So lahat ng blessing natin, of course, para sa atin yan. Mayroong part, ibabalik natin kay God, para sa atin, pero part of it are for them to give it to others. Pinagpala tayo ng Panginoon para maging pagpapala tayo sa iba. Ibinigay yan sa atin ng Panginoon para iabot natin sa iba. Yan po yung malinaw na biyaya na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Ngayon po, alalahanin natin muli yung dakilang pag-ibig ng Diyos, Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na ibinigay lahat para sa atin. At habang dumadampo tayo ng tinapay at umiinom tayo ng saro, i-commit natin sa Panginoon. Ito po yung mga i-commit natin sa Panginoon habang ginagawa natin yung banal na komunyon. To glorify God above all.
dapat sa Kanya lang yung papuri. Maging yung mismong pagpupursige natin. Hindi yun para sa atin, para sa Kanya. And to continue na angkinin natin yung pangarap ng simbahan to make disciples. Pag-pray din natin, i-commit din natin that you want to push your faith to its limit. Kasi pag hindi mo ipupush yung pananampalataya mo sa limit, hindi yan mag-expand. Kasi we want to go to the next level. The next level of faith, the next level of worship, the next level of service, the next level of parenting, the next level of leadership, the next level of discipleship. And let us commit to willingly and voluntarily obey. Ang prayer ko po, nung inaayos ko itong mensahe, Lord, sa akin po, pwede po ba na bigyan niyo po ako ng yung pagkukusa na gawin? Minsan tayo, naghahanap tayo ng maraming dahilan para sumunod. Maganda naman yun, di ba? Parang daming nagtutulak. Pero ang sarap na maisip natin, si Lord, mayroon siyang inilagay sa puso natin. May bumabalong. Sabi ni Jeremiah, yung salita mo, Diyos, na inilagay mo sa akin, parang umaapoy yung aking mga buto, umaapoy yung aking buong katawan. Hindi pwedeng hindi ko ibahagi kasi sasabog ito sa akin. Willingly and voluntarily sasabihin. Father God, we want the spirit of Jacob. Gusto po namin ang pagpupursigi, ang kanyang pagiging seryoso, ang pag-aalab ng apoy sa kanyang puso. Gusto po naming maranasan din na kami man to push our faith to its limit for it to go to the next level. God, maglagay ka po sa puso namin ng isang apoy katulad ni Jeremiah that we are willing, more than willing, to volunteer and obey. Lord, huwag niyo po kaming pababayaan. Let this church will go and make disciples. Bring us to the new dimension of service. Pagpalaan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu at alam po namin na hindi niyo po kami iiwan, hindi niyo po kami pababayaan. We always claim that for us, for our family, and for the church, the best is yet to come. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sa panahon po tayo ng paghahandog,
Diyos ng biyaya at pagpapala, narito po kaming nagpapasalamat sa mga biyayang higit pa sa aming mga pangailangan. Pagpalain niyo po kami, maranasan namin ang pagbabalik, masagana, siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Sige po, ganapin natin ang ating pong panalhapunan ayon sa pagkatatag ng ating Panginoong Kristo. Pakinggan natin ang panawagan ng ating Panginoon ng paglalaan niya ng kanyang sarili dahil sa dakilang pag-ibig ipinagkaloob sa atin ang banal na hapunan. Tayo manalangin. Panginoon, pagindapatin niyo po kami sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Maranasan ang kapangyarihan mo, ang pag-ibig mo, ang patuloy na panawagan mo na makiisa kami sa iyong misyon dito sa lupa. Patawarin niyo po kami sa aming pagkulang at pagkasala, pagindapatin na magpasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Inaalaala natin ng itatag ng Panginoong Kristo ang banal na hapunan. Dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpasalamat sa Ama. Kanya itong pinagpira-piraso. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, itong aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Kanin ninyo ito. Alalahanin ninyong ngayon hanggang sa aking pagbabalik, iingatan ko ang inyong katawan at kaluluwa. Sa ganun ding diwa, dumampot siya ng saro at sinabi niya sa kanyang mga alagad, itong saro ng bagong tipan, ang saro ng aking dugo na mabububo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kunin ninyo ito, inumin ninyo ito at magkaroon kayo ng kaugnayan sa akin. Sa lahat ng mga ito, sinabi ng ating Panginoon, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, iniaalay para sa inyo. Sa pagdampot natin ng tinapay, alalahanin natin ang dakilang pag-ibig na ginawa ng Panginoon at ipahayag natin ang ating response sa Kanya sa pamagitan ng mga binanggit nating mga commitment kanina. Magkaroon po tayo ng 2 linya papunta dito sa harap at tayong lahat po ay makinabang sa biyaya ng Panginoon. Gawin po natin na mayroong katahimikan, seryoso, pagkatapos po pwede tayong manalangin. But as we are doing this, let us commit ourselves to God. Tayo po ay sa Kanya at pinagkatiwala natin ang lahat ng bagay sa ating buhay. Ang tinapay ng buhay, kanin mo makisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makisa.
kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus. Yan ang katawan binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Tayo po ay magpasalamat. Panginoon, aming Ama, aming Diyos, yung pagpapasalamat namin sa iyong dakilang pag-ibig, hindi man kami karapat-dapat, pinaging dapat pa po kami. Sukdulang mamatay ang iyong bugtong na anak para sa amin upang bayaran ang aming mga kasalanan. Narito po kami na nagpapasalamat at nagkukumit ng aming mga sarili para sa iyong kapurihan, para sa iyong gawain. Gamitin niyo po kami na maging asin at ilaw ng sanlibutan para sa iyong kalwalhatian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin natin ang Trust and Obey. Ngayon'y mabuhay ayon sa patnubay ng Diyos na kanyang sikat. Sa amin kung ating susundin at kung tayo ay magtiwala. Magtiwala, si Jesus ang sundin, ang kanyang kagalakan, laging sasabihin. Papawinin niya ang tanang pangamba, kung tayo'y laging mananangan. Ang kanyang patnubay, lagi nating taglay, sa daan tayo'y iingatan. Magtiwala't si Jesus ang sundin, ang kanyang kagalakan, laging sasaabin. Kung ating buhay sa kanya'y ialay, ang pag-ibig niya'y kakampi. Ang bawat biyaya at
Thank you, Lord, for giving us Jacob's spirit, that we will always pray. We will not let you go unless you bless us. Lord, igawad niyo po ang iyo pong pagbasbas para sa bawat isa. Pakinggan niyo po ang panalangin ng bawat isa. Alam po namin, mas gusto mo ang isang umaapoy na paglilingkod, umaapoy na pananampalataya, pagkakaloob ng aming mga sarili, katulad ng iyong buktong na anak, willingly, voluntarily, gave himself as an offering at the cross. Ganon din po nawa kami in our little capacity as your children, that we will offer ourselves willingly para ikaw ang mapapurihan, O Panginoon, na maging ito ay pagpapala para sa amin, ito ay pagtupad sa mga pangarap namin, ito ay pagtugon sa mga panalangin namin. We will stay in our feet, that we receive all these things because of you. Dahil ikaw ay mapagkaloob na Diyos, dahil ikaw ay mabiyayang Diyos, dahil ikaw ay mapagmahal na Diyos. Kaya pagpalain niyo po aking pinapanalangin. I am praying in agreement with the prayers of my brothers and sisters. Ipagkaloob mo po. Pakinggan ang aming marubdob na mga panalangin. Na ngayon, Panginoon, tatanggapin namin ang tugon. Salamat, salamat, salamat po. Itinatalaga din na namin ang aming mga sarili na kabahagi ng iyo pong pagmimisyon, that we hear your calling, that we will go and make disciples. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Dalangin ko pang bawat isa, ang bawat pamilya na kanilang kinabibilangan, and the whole Casilios Methodist Church. Pagpalain niyo po kaming lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos na hindi nauubos, ang pag-ibig para sa lahat, ang kanyang lubos na kapangyarihan na walang mahirap para sa kanya, walang imposible para sa kanya. Sumaatin ang lahat ng kanyang pangako, maranasan ang masaganang pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah, hallelujah. Magkaroon po tayo ng 15 to 20 minutes na care group sa bawat group po. Then council members, we will have a short meeting after. Salamat po.